Ang mga kwentong ito ay hindi kumpirmado at ayon lamang sa mga ipinasang mga salaysay na ating nakalap sa ilang mga online news. Sumabog sa social media ang di umano'y panglalapa ng dalawang bayot sa kanilang talent na isang anak ng mga kilala ding mga artista noon at magpahanggang ngayon. Ayon sa isang mapagkatiwalaang online news, partner sa mga pamamapak ng ulam itong dalawang bayot na si B1 at B2. Maaring ang insidenteng ito ay kalakaran na sa show business na maaring nabulgar na lang ngayon ang ibang mga nangyari. Ganito raw ang nangyari ayon sa mga nakakaalam ng insidente. Hindi rin natin alam kung totoo o hindi dahil sabi nga mga pasa-pasang kwento lang din naman. Nagkakayayaan daw mag-inuman sa kwarto ni B1 at B2. Sinabihan daw ni B1 si SM na pumunta sa kanilang kwarto sa hotel na malapit sa pinagdausan ng isang okasyon ng isang malaking network. Nandoon daw ang ilang pang mga kasamahan ni SM. Pero nagulat daw si SM na pagpasok niya ng kwarto, sina B1 at B2 lamang ang nadatnan niya. Nagtiwala raw si SM dahil parang tito-tito na ang turing niya sa dalawa at pinakisamahan niya ang mga ito. Pero hindi raw alam ni SM kung ano ang inilagay sa ipinainom sa kanya dahil wala na raw siyang alam kung ano ang sumunod na nangyari. Hindi raw niya alam kung nawalan siya ng malay o nakatulog siya. Nang nagising daw si SM, nagulat daw siya na hinahawak-hawakan na raw ng isa sa dalawang bayot ang kanyang katawan. Ayon pa sa kwentong ating nakalap, natakot daw si SM. Nakiusap daw ito na tigilan na dahil naghihintay na raw ang girlfriend niya sa ibaba ng hotel. Sabi-sabi naman ng ilan, si B1 lang daw na nagdala ng gamot pampatulog ang pumapak sa katawang lupa ni SM. Wala daw ginawa si B2. Pero parang hindi naman kapanipaniwala dahil kumbaga sa pagkain, libre na nga ang lechon, bakit di mo pa tikman? Patuloy na pinagpipistahan online ang naganap na insidente. Nauungkat ang kung ano-anong hearty breakfast, merienda cena, midnight snack, kiddie meal o pambuffet na sangkot ang iba pang independent contractors. Hindi lamang dito sa Pilipinas ang ganitong mga balita. Maging ang mga sikat na artista sa ibang bansa pati na ang mga malalaking politiko ay nasangkot din. Tulad halimbawa ng dating presidente ng US na si Clinton. Inakusahan siya ng panggagahasa ni Juanita Broaddrick noong 1978. Inakusahan din ni Regina Simons si Steven Seagal ng panggagahasa sa kanyang tahanan noong 1993. Siya ay 18 gulang noong panahong iyon. Inakusahan din siya ng sexual harassment ni Portia de Rossi at sexual assault ng aktres na si Rachel Grant at Fabiola Dadis. At ang isa sa pinakamalupit ngayon ay ang isang pastor ng isang relihiyon dito sa Pilipinas na inakusahan ng panggagahasa sa hindi lamang iisang babae at hindi lamang mamamayan dito sa ating bansa at kasalukuyang nagtatago na ngayon sa kamay ng batas. Ang iba ay nakakalusot gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Abangan na lang natin kung makakalusot ang kasong ito at patuloy sa pamamapak ang mapagsamantalang mga bayot. Sabi nga, maaaring hindi ka pa malalantad sa ngayon o bukas, pero tandaan natin na ang lahat ng mga bagay ay may wakas. Maging ang mga kapangyarihan na tila hindi natitinag ay bumabagsak din pagdating ng panahon. Isang maling hindi mapigilan ang maaaring magpapahamak sa iyong kinabukasan. Talinong binura ng makalupang pagnanasa na siyang magdadala sa iyo tungo sa kapahamakan. Hanggang dito na lang muna tayo mga katrip. Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. Magandang araw sa ating lahat.